Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagadua ng inyong kasama sa ating lumalim at mamunga Daily Gospel Reflection. Ngayon ay January 22, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umalis si Jesus at ang kanyang mga alagad at nagpunta sa tabi ng lawa. Sinundan siya ng maraming taong buhat sa Galilea. Nagdatingan din naman ang mga napakaraming tao mula sa Judea, sa Jerusalem, sa Idumea, sa ibayo ng Jordan at sa palibot ng Tiro at Sidon, nang mabalitaan nila ang lahat ng ginawa ni Jesus. Nagpahanda si Jesus sa kanyang mga alagad ng isang bangkang magagamit niya upang hindi siya maipit ng mga taong dumaragsa. Marami na siyang pinagaling, kaya't pinagdumugan siya ng lahat ng may sakit upang mahipo man lamang nila. Bawat inaalihan ng masamang espiritu na makakita sa kanya ay nagpapatira pa sa harapan niya at sumisigaw, "Ikaw ang anak ng Diyos." At maigpit silang pinagbawal ni Jesus. Ayaw niyang ipagsabi kung sino siya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Thursday po sa inyong lahat. Narinig natin ngayon sa Gospel na sumunod kay Jesus ang napakaraming tao mula sa iba't ibang lugar. Mayroong mga may sakit, mayroong mga pinahihirapan ng masamang espiritu, may mga naghahanap ng ginhawa. Sa sobrang dami ng sumusunod kay Jesus, hiniling ni Jesus na maghanda ng bangka upang hindi siya masiksik ng mga tao. Dito, makikita natin na kahit may kapangyarihan si Jesus, alam niya ang hangganan ng kanyang katawan bilang tao. Isa pang mahalagang detalye ay yung tungkol sa masamang espiritu. Sila ay nakakakilala kay Jesus bilang anak ng Diyos. Pero anong inutos ni Jesus sa kanila? Pinatahimik sila. Ipinapakita dito na hindi lahat ng nagsasabi ng tama ay mayroong tamang motibo. Marami sa atin ang gustong tumulong sa lahat. Gustong sumagot sa lahat ng tawag. Hanggat maari, baka siguro parang ako kayo. Gusto mo'y lagi kang available palagi para kanino? Para sa lahat. Anytime, anywhere. Pero alam mo ang problema? Unti-unti napapansin natin nauubos tayo. Yung gospel natin ngayon ay nagpapaalala na kahit si Jesus ay marunong umatras para hindi maubos. Marunong tumahimik para sa ganon makapagbigay ng boses sa iba. Hindi lahat ng humihila sa atin ay galing sa Diyos. At hindi lahat ng pangangailangan tayo ang dapat na sumagot. Kaya nga, meron tayong tinatawag na messianic complex. Gusto natin tayo ang solusyon sa lahat ng problema. Pero ang gospel natin ngayon, anong paalala? Hinay-hinay lang. Hindi lahat sa atin nakatoka. Si Jesus, nagpakuha ng bangka para wag siyang maipit. Dahil alam naman niya na marami pang dapat tulungan. Pero dapat magtitira din para sa sarili. Kaya ngayong araw na ito yung mga magandang pagnilay natin sa Ebanghelyo para ma-apply natin ito sa ating buhay. Number 1, kilala mo ba ang iyong limitasyon? Hanggang saan ka ba pwede? Hanggang saan ka hindi na pwede? Ang pahinga ay hindi katamaran, kundi ang pahinga ay karunungan. Kasi, alam mo, ito guilty rin ako. Minsan, sige tayo ng sige. Pero, wait lang. Meron ka pang mas mahalagang tungkulin na dapat gawin. Matutong mamahinga. Pangalawa, tinuturo din sa atin ng gospel na matuto tayong humindi. Matuto tayong magsabi na time first lang.
Dahil hindi lahat kailangan agaran nating sagutin, tugunan ang pangailangan. Take time. Otherwise, pag nagkasakit tayo, mas marami tayong hindi magagawa. Kaya ang gospel natin, paalala, step back. Hindi kahinaan yon. Let us pray. Panginoong Jesus, Ikaw ang nakakaalam ng bigat ng aming katawan at puso. Turuan mo kaming magmahal. Turuan mo kaming magmahal, pero magtira rin kami para mas makapaglingkod sa iyo. Bigyan mo kami ng karunungan na pumili ng mga boses na nagbibigay buhay at ng lakas ng loob na tumahimik mula sa mga hindi galing sa iyo. Sa iyo kami kumukuha ng lakas, hindi sa dami ng aming ginagawa. Amen. Nakarelate ka ba sa gospel natin ngayon? May kakilala ka bang pagod ng kasasagot ng lahat? Baka ito yung kailangan na paalala sa kanya. I-share natin yung audio gospel na ito sa ating mga GC, sa ating mga kapamilya, sa ating mga kaibigan, kamag-anak, katrabaho, o sa classmate. Dahil minsan, yung isang share lang ay nagiging pahintulot para ang isang tao ay huminto at huminga. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga, lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.